Good morning mga mangsus, mga beses, mga ladies and red, at matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At una sa lahat, magpasalamat muna tayo sa mga taong one way or the other naging way, nakatulong sila na tuloy-tuloy itong talk natin. Ginamit sila ng Godhead na matuloy itong talk natin. Marites natin. So wala na tayong limit, hindi na babae lang, hindi may lalaki. Handsome, tall, and dark, babae, lalaki, mga maputi o maitim. Okay. Ang requirement lang natin is forgiveness. Hindi pa madaling mag-forgive. Pero pinulot natin to sa requirement ni Master Christ na kailangan yung forgiveness kasi hindi ka mag-grow pag walang forgiveness. Hindi ka maging open sa yun yung parang way na para ang tawag dito maibigay sa iyo yung surat shabad or sweet melody. Tawag ng iba sacred name or holy name o ano man dyan. Pero ano yan, minsan ang tawag natin sa kanya is Holy Spirit or tongues of fire. So hindi madali ang pag-receive dahil may tinatawag tayong divine guidance. Yung divine guidance, ang isang tawag natin dyan is hindi po tayo naniniwala sa coincidence. Wala pong coincidence. So, yung nangyayari sa buhay mo, meron niyang mga reason. Pero, ang nakakatuwa minsan dyan, ay, minsan dyan, walang coincidence dahil yung mga pinagdaanan mo, hindi yan dahil sa masama yung ibang tao. May permission yun sa highest authority, sa Godhead. Kasi, hindi yan dahil masama yung ugali ng Godhead natin. Binigyan niya ng permission dahil part yan ng soul agreement mo. Yung soul mo, bago niyan magpakita sa mundong ito, may agreement ka na. May contract ka na sa Godhead. So, sinabi mo sa Godhead, bago ako maging tao, babasahin ko muna yung contract of agreement natin. Kung ano yung gagawin ko, anong gagawin mo. Meron kayong kasunduan, sacred contract ang tawag din. Hindi yun naintindihan ng ibang tao. Akala nila, yung nangyayari sa kanila ay dahil maraming masasamang tao, hindi sacred contract mo yun sa Godhead. Hindi yun kasi kung naniniwala ka ng coincidence, wala kang Godhead. Ay baka atheist ka nga. Pasensya na kung atheist ka, hindi ka naman pala naniniwala sa Godhead. Nabilang na nga ng Godhead yung buhok sa ulo mo, hindi niya pa alam kung ano mangyayari sa'yo. Alam niya. Hindi yun masama. Tingin mo lang masama. Dahil kulang ka sa kaalaman. Ano yan? Nakaset na lahat yan. Bago kayo pinanganak, lahat ng resources sa buhay mo. Nakaset na yan. Pero, magbabago lang yan. Hindi sa mawala. Magbabago lang yan kung nagkataon na may sado kang na meet.
Kasi may kakita mo yung connection, ang synchronicity. Yung pattern, alam na ang pattern. Kita mo yung pattern sa buhay mo. Yung mga lalaking kasama mo, yung mga babaeng na kasama mo. Ganun yan. Yung nag-break ng heart mo, nagka-utang sa'yo, yung mga taong pumatay sa'yo, nakaset na yan. Kaya nga hindi yan pakialaman ng nasado. Yung gagawin lang ng nasado, buksan niya lang yung third eye mo. Para pag nabuksan yung third eye mo, nakita mo na, ma-accept mo. Yung mga taong makakapal yung false ego nila, yabang, hindi sila naniniwala na may grand plan yung buong creation. Hindi nga sila naniniwala sa creation eh. Naririnig nila yung creation, pero hindi sila naniniwala. Ganun yung mga taong yun. Sa Quran ang tawag sa kanila, mga hypocrites. Pero sino ba yung sabihin mo nga hypocrite sa tao, hindi ka sampalin o suntokin. Hindi nila matatanggap yan. Pero hypocrisy yan kasi hindi mo matanggap. Plano, may agreement mo mismo sa Diyos, sa Godhead, hindi mo matanggap-tanggap. Kasi gusto mong baguhin yung contract. Ganon yung mga style ng ibang tao. Alam mo yung may contract na disadvantage sa kanila, pagkaramdam nila, babaguhin nila. Yung mga mahihina yung utak ng mga ganong klase ng tao. Walang commitment yun. Once na pinanganak ka na, i-execute na yung contract na yan. Ganon yan. Kaya nga sabi ko last time, mag-antay ka kasi part ng contract mo yan. Eh kung hindi ka makapag-antay, taing-tae ka na pag kasi hindi ka kumakain. Ihing-ihi ka na, kating-kati ka na hat ka na, ay problema mo na yan. Kasi may contract ka sa Godhead. Sabi nila hindi, superstitious belief. Eh, ibig sabihin yung Godhead at saka yung creation niya, superstition yun. Ay, baka atheist ka. Ay, hindi natin masisi mo atheist. Yan naman talaga. Eh kung, tinuturotot mo dyan, na believer ka, hindi ka naman pala naniniwala sa sacred contract na tinatawag, baka hindi ka taga planet Earth. Baka sa ibang planeta ka nang galing. Kasi iba yung pagkaintindi. Ganun yan. So, ganun yan. May sacred contract tayo sa Godhead na kailangan i-facilitate niya yung learning process natin. Ay, yung mga tao, alam mo, iba sa atin. So, sobrang yabang. Joneses na sinasabi. Kung ano nakita sa neighbor nila, dapat meron din sila. Kulang sa pansin. Magpapapansin din yan. Kung may bagong damit yung neighbor niya, bibili rin siya ng bagong damit. Para mapansin mo rin. Huwag ka na magtaka dyan. Gani ng mga bata yun. So, I hope so walang bata dyan. Ugaling bata. May bata lang, pero hindi ugaling bata. So, ganun yan. So, ngayon, alam mo na may secret contract ka. Ngayon, ang gagawin mo is kailangan mo lang yung guidance ng sado para makita mo yung kabuuan ng secret contract mo. Kasi yung sado lang nakakaalam. Bakit sino ba yung sado? Pareho na naman kami kumakain, di ba? Tumatae din yan. Umiihi din. Prinsesa mga kumakain. Natulog din yan. Bakit sino ba siya? Iba po. Yung mga sado po, gusto kong ipaliwanag. Mukha silang mga tao. Kahit si Krishna nga, nag-appear na parang tao. Mukha silang tao. Pero yung level of realization nila, pero iba po. Hindi yun sila tao mag-isip. Ganon yung pinagkaiba. Kaya nga, pag nagkasala ka sa sado, kahit sa Bible, nakalagay dyan, isusumpa, walang, ewan ko kung ano yung tamang word na translation ng iba. Basta hindi ka na mapatawad pag nagkasala ka sa sado. So, ako sa inyo, totohan yun na pag nagkasala. Anyway, wala ka namang kapatawaran pala.
Pero hindi naman ganun. May reason bakit ganun yung mga wordings na pagkalagay doon. Huwag kayong ma-depress. So kung gagawa kayo ng kasalanan, dadagan nyo ng dadagan ka. Malay nyo, baka mapansin ka ng sado. Magmamatigas ka na mamatigas. Kasi may agreement ka naman eh. Babatukan ka ng maya or ng illusion. Hindi si illusion to okay yan si illusion. Matalino yan, magaling. Iuntog niya yung ulo mo sa pader para maintindihan mo ano yung pinagagawa. Hindi pa naman ngayon, i-carrot and stick ka muna niyan, ibigay niya sa iyo lahat ng gustong-gusto mo. Carrot muna, syempre. Para naman lumapit ka. Alam mo, ikakarot ka niya, lalapit ka sa pader. Basta malapit ka lang sa pader, saka kanya iuntog. Naramdaman mo agad, ay, may pader pala. Ganun yan, carrot and stick. Ilalapit ka muna niya. So ngayon, kung matalino ka, naalala mo yung mga kapalpakan mo. Yung kayabangan mo, naalala mo. Babaguhin mo. Pero, pwedeng mangyari na hindi ka magbabago. So, bibigyan ka niya ng mas malaki ulit na carrot. Lalo na pa may mga motivational speaker ka diyang marinig. Wow! Million to Lalapit ka ng lalapit. Eto, hindi na pader to. Metal na to. Medyo mas matigas to. Iuntog ka niya ng ilang beses. Makapal yung ego mo. Hindi mo maintindihan. Mga kinakarot and stick ka. Mga gano'n naman minsan. Masarap ngayon eh. Di ba? May excuse ka. Alam mo na hospital ka. Nag-surgery ka. Kawawa ka naman. Di ba? Maawa sa mga friends mo. Tutulungan ka. Hingi ka ng tulong dyan sa Facebook. Sa social media. Sa Instagram. Sa TikTok. Saan pa dyan. Hingi ka ng tulong. Di ba? Maraming tutulong sa'yo. Yung hindi nila alam, dahil sa kayabangan mo, inuntog yung ulo mo. Okay lang. Kasi birds of the same feather, flock together, anong sabi niya. So, pare-pareho lang yan. It works sa physical world. It works sa spiritual world. Kung ano yan sa spiritual world, ganun din yan sa spiritual world. Ganun. So, ngayon, yung mga sado ko, pasalamat tayo, nandyan sila. Iba-iba yung mga sado, pero mga ang tawag sa sado ko lang yung ginagamit sa word. Saintly, righteous, guru, acharya, or mga mystic mentor mo. Yung ginagamit ko po sado word. Pero mga, sila? Mga avatarian sila. Avatar. Ibig sabihin, they represent God the head. Sa Islam, kalif ang tawag nyo. Kalif. Sila yung parang head ng society. Pero ang nakakatuwa dyan is hindi naman sila nakaupo sa trono katulad ni Master Christ. So stable nga siya pinanganak. Yun yung nakakatuwa dyan. Kasi gusto ipakita ng Godhead na yung sa weakness mo makikita yung strength. May mga tao matitigas talaga sila. Akala mo kung sino. Katapang. Kaya hindi nila alam. Alam mo bakit mahirap maputol yung bambo kapag may bagyo? Ay malambot siya. Tingnan mo yung mga matitigas na puno. Nauna silang maputol. Napakatigas nila. Ganon yung mangyayari sa'yo. Akala mo dahil matigas ka, invincible ka, hindi. Kaya nga yung mga design sa mga building, earthquake design, hindi yan nakafix, gumagalaw yun. Yung dalawang paa gumagalaw. Ganon yan. Ikaw matigas ka. So, pag nabali yung katigasan mo, sana wag naman yung leeg mo. Para ka kasing para kang Frankenstein pag nangyari. Ganon yan. So, ngayon, pasalamat tayo na may mga sado na dumadaan.
minsan hindi natin sila ma-recognize. Kasi hindi ka kasi nag-extra eh. Dapat mag-extra ka. Gagawa ka ng extra na kabutihan. I-demonstrate mo na maganda yung learning experience mo. Ganun naman kahit sa physical world or material world. Kailangan ipakita mo na medyo meron kang konting kakayahan. Ay isa na naman yung requirement ng Shabad or sweet melody. Ma-demonstrate mo na marunong kang magmahal. Marunong kang mag-forgive. Kung hindi ka marunong, ibig sabihin, hindi mo ma-meet talaga yung sado. Kung ma-meet mo mang sado, mawala yan sa'yo. Hindi mo na siya ma-access actually yung sado. Kaya lang yung mga sado, very gentle yan sila. Malambot sila ng puso. Katulad ni Master Christ. Ano yung pinutol ni Peter yung tenga ng binalik ni Master Christ. Kahit nahuhulihin siya. Kasi napaka-maawain nila. Yun ang hindi naintindihan ng iba. Trying hard nga yung mga sado. I-reveal nila yung mga latest na marites. Tayo, kapikat tayo, nangungopya tayo, ito yung ginagawa natin. Nagmamarites din tayo. Kasi yun daw yung pamaraan eh. So, yan, para mag-benefit din ako, magmamarites din ako. So, yung mga sado, apat yung skill na ginagamit nila. Actually, yun din minsan pinag-uusapan to. Pero sa seduction, apat yung skill na ginagamit. Oo, ginagamit yun ng materialist na seducer. Or yung mga yung sinabi ko na. At saka yung spiritualist na seducer, yung mga akit. Apat yan. May ilang combination yan. Parang naka-align siya sa tarot cards. At saka sa astrology din. At saka sa Washdo at saka Feng Shui. Anyway, dahil ginagamit nila yan para i-strengthen yung practice mo. Para maging matibay ka. Naalala ko dati yung isang guro. Bago siya maging guro, pinagawa sa kanya yung apakan. Di ba yung dati yung mababa naman yung mabahay. Apakan. Ginawang simento. Hindi simento actually, pero nakamix na concrete yun. Wala lang mga steel bars kasi dati pa yun. Parang may ginagawa ng mga Israelites sa Bible na kwento, yung paggawa nilang nagmimix sila ng bitumen at saka yun. Kasi para maging solid na structure. So parang pinagawa yata sa kanya mga nakalimutan ko yung numbers pero mga 50 times yata. So, pagtapos, niya natapos, tinignan ng guro niya, pinasira. Ginawa na naman ulit, kinakamay niya. Hindi pa dumaan yung iba sa ganyan. Alam mo, pag may pinapatype sa'yo, 15 times na ulit-ulit mo na, magagalit ka. Pero yun yung way ng sado sa pag-train sa'yo. Kasi malalaman niya kung mahal mo talaga yung ginagawa mo. Hindi yung alam ng ibang tao. Kaya nga sila, instead na i-free sila ng punitin. Alam mo yung sa movie, yung parang umapo yung ulo niya. Kalimutan ko. May agreement yung contract sa pag-appear, pagiging tao mo, pupunitin niya ng sado, yung contract mo. Siya yung i-free ka niya. So, kaya nga, akala mo, pinapahirapan ka ng sado, tinitrain ka niya, na parang, labo naman ito. Kaya nga si Milarepa nga isang temple nga yung pinagawa sa kanya. Alam mo, temple, kahit bahay lang nga maliit, ang hirap. Kamayin mo pa. Alam mo yung ganun. Kaya yung ibang tao walang ganyan. Matitindi. Once na nakita ng guro na or sado, na uma-advance ka, bibigyan kanya ng parang magpa-practice ka.
Pero hindi yun nakuha ng ibang tao. Para sa kanila, mas matalino pa sila. Mas magaling pa sila. Mas better na sila pa yung sado. Na hindi naman sila binigyan ng misyon na magiging sado. Kasi yung realization, sado lang yan ibibigay. Hindi iyon ibibigay sa lahat ng tao. Sado lang yung bibigyan yan, tapos i-transfer ng sado sa tamang tao. Mga tao. Kaya nga may mga ibang sado na wala talaga silang mga followers. May mga sado na ang dami nilang followers. Si Prophet Muhammad, grabe yung mga followers niya. At si Master Christ. So, ganun yan. Pero, ewan ko, hindi makuha yun ng iba. Kasi, para sa kanila, sino ka? Mas mayaman pa kaya ako sa'yo. Alam mo yung mga ganong klase pag-iisip. Mas matalino pa kaya ako sa'yo. Hindi niya alam sado. Ang sado, yung knowledge ng sado, hindi yun subject sa time at saka space. Ang ibig ko sabihin, sa maiksi na kwento, ang knowledge ng sado, eternal. Yung alam mo, pag namatay ka, wala na. Baka after 50, 20 years, 100 years, wala na yung nalalaman mo. Yung alam ng sado, eternal. Yun yung pinakaiba niya. Pag binibigyan ka ng instruction ng sado, tinitingnan niya yung trajectory mo sa spiritual world. Ibig ko sabihin is itatapon ka niya sa spiritual world. Na doon ka mag-shoot. Kung basketball player ka, 3 points ka. Hindi yan nakuha ng ibang tao. Kasi para sa kanila, mas better pa mamatay ka na mayabang ka kaysa sa magpakumbaba ka sa sado. May nakita akong comics. Alam mo yung binibiro nila yung isa na kuto. Kuto daw kasi daming kuto. Inaligo sila sa ilog. Baka alam nyo rin yung kwento. Nalunod siya. Yung mahilig mangngotya. Tutulungan siya ng isa na kinukutya na may kuto. Ayaw niya tanggapin. Hanggang sa nalunod siya, nagsinyas pa siya ng kuto ng daliri. May mga ganong klaseng tao. Na andyan yung guro. Tatanggalin ka niya. Pupunitin niya yung agreement mo. Ang ibig sabihin, buburahin niya yung karma mo. Susunugin niya. Gagamitin niya yung shabad or technology. Pero ikaw naman kasi, dami kayo matatalino ng tao magagaling. Christian kayo. Kaya nga yung iba, king, emperor, princess, yung guro nila, nasado, isa pa kababa. Mababa talaga. Hindi respectable society. Bakit ganun? Kasi alam nila kung gaano kalawak yung pag-iisip. Alam mo sa nawala kasi yung memories na lang yung nagamit ko. Sabi ng ng isang libro sa warfare. Once na magplano yung mga totoong strategies, yun naman talaga mga sabi. Nagagawa sila ng masama. Hindi pa ipapanganak yung apo mo, patay na yan. Hindi pa ipinanganak pag nagplano yan sila. Patay na yan. Hindi na yan, zombie na yung labas yan. Ibig sabihin, hindi na siya makapag-isip. Ganong katindi yung mga mag-isip yung Hindi pa pinanganak yung anak mo, yung apo mo pa. Hindi pa siya na-conceive sa tiyan. Patay na siya. Ibig sabihin, wala na siyang freedom. Ganon sila. Kaya ngayong sado, pinapadala sila, katulad sa battlefield, etc. Kasi para i-stop yung ganong klaseng evil na actions. Na i-save nila, salvage yung word nila. Kukunin nila yung mga naging victim sa hands ng mga seducer na napakagaling talaga. Alam mo yung ibang mga tinuturo sa atin, actually, wala namang kwenta. Pero okay lang. Kasi,
Yan naman yung kinakonsider na ngayon ng ng society na valuable. So, ganun yung sado. Hindi natin na-take advantage yung presence ng sado. Kasi yung nakikita naman yun sa values na to. So, ngayon, ito yung isa sa mga teaching. Marites mula kay Master Price. Pero parang hindi yata si Master Price magsabi nito. Yung idea lang. Dalawang bagay lang. Nabubuhay ka sa takot or fear o nabubuhay ka sa pagmamahal. Ha? Diba yung opposite ng fear is courage? Ang courage po, galing sa word na heart yan. Puso. Hindi saging. So, ganun yan. So, kung hindi mo nakuha, ganito yan. Ang pwede lang mag-stop sa fear is love. Pero hindi basta lang love. Pagmamahal. Perfect love. Mutually exclusive. Pag wala kang perfect love, sa fear ka nabubuhay. Yan ang tinuturo sa atin ng mga sado. Dapat it's either may perfect love ka o andun ka sa fear. Ganun yan. Kaya nga demonstrate ni Master Price ang perfect love. Perfect love, pinako siya, sinaktan siya. Perfect yung love niya. Yun yung weapon actually niya. So kayo dyan, pag nag-hero's journey kayo, nag-take up kayo ng spiritual practice, yan yung pinakain nyo, perfect love. So baka pag namatay kayo, hindi mo nyo naintindihan yung love na tinatawag. Ano ba yung pangit sa fear? Okay, sige. Ang fear na to very common sa mga animals. Hindi ko sinabing animal ka. Pwede kang mukhang tao ka lang, pero hayop yung ugali mo. Yung fear na yan, sa mga hayop lang yan. Kasi, yun ang nature ng ugali ng mga predatory ng mga animals. So, yung mga animals na hindi predatory, pero ito yung pinaka-characteristic ng predatory na animal. That's why may mga paranoia, or may mga, mga murderous na mga tendency. Dahil predatory yan. Unahan mo na, baka maunahan ka pa. Sabi na, 3 steps advance ka kaya. Predatory na mentality. Ganun yan. Kaya nga war yan. Okay, ina-atake mo yung isa. Kasi ang basis ng atakihin mo, papatamaan mo, sasaktan mo, papahiya mo yung isang tao, mukhang taib, since mo kain, ginawa mo siya mukhang taib, is fear, predatory, patamaan mo siya, basagin mo yung mukha niya, basagin mo yung trip niya, predatory na tuminsin. Hindi yan para sa tao. Kaya nga sabi nila, rational animal. Animal ka. Animal kang tao ka. Kasi predatory ka nga. Hindi ka pa naging tao, animal ka pa lang. Magiging tao ka lang kapag may perfect love ka. Yan yung reason bakit may mga sado. Kasi gusto nila i-demonstrate yung perfect na love. Pero yung ibang tao, sabi, hindi kontento na ako sa love ko. Love din kaya ito. Mahal ko yung asawa ko. Mahal ko yung anak ko, magulang ko. Alam mo yung ganun, may mga mahal din ako. Hindi po love yan kasi yung love perfect po. Totality ang love. Wala siyang distinction. Value ang ibig sabihin. So, kung walang ka ganyan, ewan ko lang kung saan degree ka ng predatory animal. Baka tigre ka. Baka jaguar ka. Baka panther. Baka ahas.
Depende sa'yo, pumili ka lang. Free ka naman pumili. So, ganun yan. So, ang totoong tao lang, according sa description ng mga sado, is ang sado lang. At saka yung mga nag-take up ng Hero's Journey, except yan, hindi tao yung iba, mukhang tao lang yan. Akala mo tao, mukhang tao yan. Nagbabago-bago yan, parang plastic. Maskara ang tawag. Nagbabago-bago yan kasi hindi niya naintindihan yung quality ng isang tao, may perfect love. Ganun yan. Pag sinabi ni Master Christ na become perfect, perfect dapat yung love mo. Yan yung ibig niya sabihin. Kaya nga kailangan niyang i-demonstrate yung perfection niya sa ilang araw. Ganun yan. Hindi, yun ako, anong iba? Yun yung advantage yung sado. Pero ang ibang tao, hindi. Mas masarap kaya maging hayop. Oo. Pero wag mo na akong tawagin hayop. Siyempre. Pangit. Pero basta masarap maging hayop. Kasi ibang klase ka, di ba? May mga hayop na iba-iba yung kulay. Pero galit kapag tinawag kang hayop. May mga ganun. Minsan sa mga religious institution, mga temples, mga meditation groups minsan, mga therapy, sa politika, sa loob ng bahay. Hayop ka, walang hiya ka. Totoo naman talaga kasi wala siyang perfect love nga. Hayop nga yan. Huwag ka na magtaka, tinawag mo pang hayop. Hindi naman magbabago yan pag tinawag mong hayop. Hindi naman magpa-progress yan. So, ganun yan. Kaya nga kailangan mo may perfect love. Yung gusto ni Master Christ, be perfect. Kasi kung hindi ka mag-perfect, ewan ko lang sa'yo kung ano mangyayari sa'yo. Naglulukuhan lang kayo ng mga kasama mo. Ganon yan. So, masarap kaya maglaro na ikaw yung aso, isa yung pusa, ganon. Yung isa daga, alam mo ganon, isa ahas. So, ganon. Masarap kaya maglaro ng ganon. Pretend kaya. Pero hindi naman kayo ganon, supposed to be. Kasi may human form ka nga eh. Anyong tao, dapat tao ka. Huwag kang tae, tao ka dapat. Absences kumakain. Huwag kang magmukhang tae, mukhang tao ka talaga. At ugaling tao, siyempre. Princess kumakain doon. So, yung step natin dito is paano natin i-remove yung barrier sa perfection natin. Kasi may mga barriers yan. Ano yung tatanggalin natin sa pagiging hayop natin? So, ngayon, unti-unti natin tatanggalin. Huwag niyong sabihin na pag smile is ugali ng tao. Yung mga predatory animals, bago sila mag-sunggaban, nagsasmile muna yan. Ahas, leon, pusa, aso, magsasmile muna yan sa'yo. Lapitan mo kaya yung asong galit na galit sa'yo, magsasmile yan. Ilalabas ito yung dila niya sa'yo. Lumapit ka para malaman mo kung ano mangyayari sa'yo. Ganon yan. Nakasmile yan. Ganon yan. So, ganon yan. So, kung hindi perfect yung love mo, sablay na klaseng love yan. Mag-aaway kayo yan. Maghahanap kayo ng bago. Sablay ka na naman. Oo. Ganon yan. Sige lang. Para ka namang damit eh. Yan, sinasampay. Okay, pasensya na dyan sa mga mukhang damit. Kasi may kakilala ko yung boyfriend niya dati parang nananampay lang ng damit sa mga girlfriend. Ang dami. Yun yung nickname niya para kang nagsasampay ng babae. Pero na-meet ko yun matagal na. Mga after ilang years na kami nag-usap. Na-meet ko. Nakita ko lang sila. Hindi naman pinakilala actually sa akin. Okay. So ngayon, alam na natin yung apat na method. May apat palang method. At saka, salamat sa blessing ng sado. At saka mag-ingat kayo sa sado. Huwag niyong tarantaduhin.
Kasi protected yun ng divine light or Holy Spirit. Hindi naman sila mga ano. Kaya lang, baka mabumigat yung ano mo, yung tawag natin dito. Baka bumigat yung contract mo. Kasi pag bumigat yung contract mo as as a human being, instead na bawasan yung karma mo, baka bumigat lalo. Malaki yung advantage pag may shadow kang kasama. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Yung hero's journey mo mabilis. Yan lang. Kasi sa hero's journey, lalabas yan yung mga negative energies. In the form ng anima at saka animus mo. Lalabas yan. Pag andyan yung shadow, madali mong makatch, mahuli yung anima at saka animus mo. Pag wala yung shadow, napakahirap. Alam mo kayong mga babae, once na in love kayo sa lalaki, yung animus niyo yung nakikita niyo, hindi yung lalaki at o kung babae man yung anima. Ganon yun. So kung imbalance ka, palundag-lundag ka. Every time na lulundag-lundag yung relationship mo, di ba nagka-relasyon ka? Broken-hearted ka, nahati yung self mo. Hindi naman nasa hati yung self mo. Yung ego mo. Papasok ka sa bagong relationship, mahahati na naman yan. Papasok ka sa bagong relationship, mahati. Imaginin mo sa 10 taon, mahigit 10 tao yung sinasamahan mo, babae man lalaki, basag na basag ka. Tingin mo ba madaling ayusin yan? Kaya nga doon ng shadow para ayusin ka. Hindi ka naman niya aayusin, hindi ka naman sasakyan. Pero i-facilitate niya na mabuo yung mga basag na parts. Ganon yung reason bakit may shadow. Hindi ka gawing alalay. May mga shadow na mga, kunwari shadow sila. Ginagawa lang alalay ng iba, pinagpipirahan. Pero hindi yun. Ang pinaka-purpose ng shadow is para mabuo ka as a person. Para ma-attain mo yung self-actualization, yung self-realization. Yun. Hindi mo ma-achieve yung self-actualization or self-realization kung hindi na buo yung basag na parts mo. Imagine mo, 10 beses ka nabasag. Try nyo kaya. May mirror kayo. Basagin nyo na 10 beses. Tapos ikabit-kabit nyo. O madali. Ganon yun. Or may baso. Bagsak mo. Basag 1 beses. Ibagsak mo ng 10 beses. Kung maibalik mo pa yung parts niya. Kaya nga napakahirap. Pero hindi yun nakita ng iba. Yun yung reason bakit andun yung shadow. Kasi para i-perfect yung sarili mo. Pero, alam mo yung magaling kaya ako. Kaya kong buuin yung sarili ko. Yung mga basag na parts ko. Ang dali. Ganun naman talaga yung yabang ng tao. Pero subukan mo sa actual. Physical yan Physical. Ibig sabihin, mahawakan mo. Basagin mo ng 10 beses. O ipabasag mo ng 10 beses. Tapos ikabit mo na maging buo ulit. Kung madali. Imaginein mo yung ego mo. Basag na basag yan. Hindi mo nakikita. Yung solo na nakikita lang. Nakakakita. Yung shadow. Hindi mo makikita basta-basta. Nasa i-train ka ng shadow na makita. Ano mangyayari sa'yo? Wala ka, mamatay ka na lang, frustrated ka sa buhay mo. Pero magaling ka naman
Mas mataas pa ngayon pinag-aralan mo siguro sa Sado. Marami ka pang, sabi naman dyan, pwede ka namang magbayad. Pa-therapy ka na lang. Ganun yun. Akala mo yung spiritual na issue mo, na therapy. Si kamatayan ba nagpa-therapy din? May issue din kaya siya. So, ganun yun. So, ganun na yung pinaka-object natin. Because kailangan mo maintindihan yung totoong pagmamahal. Kaya may sabi, habang basag yung puso mo, hindi mo yun. Kasi yung totoong pagmamahal, dapat magbukas yung petal ng chakra ng heart mo. I-reflect niya yun. Hindi yung makareflect ng maayos. Alam mo yung, kasi parang sa circus, may mga room yan na maraming mirror. Hindi mo alam kung saan ka. Ganon yun. Once na basag yung heart mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pagmamahal na yun. So, kailangan ka pang tulungan ng sado. Kasi buo yung, na-resolve na ng sado. Kagaya na sinabi ko, 2 klaseng sado. Perfect na yan sila. Yung isa, papapanganak niya pa lang, nag-manifest yung perfection. Yung iba, habang nag-develop yung body nila, lumalabas yung perfection nila. Ganon yun. Kahit saan dyan, okay yan. Kasi sado yan. Kaya nga nag-take minsan yung ibang sado ng spiritual master din, yung sado din. Katulad ni Krishna, Lord Ram, at iba pa dyan. Yung iba hindi rin. Hindi na. Wala silang guro. Pero generally, ma-accept sila ng sado na mag-guide sa kanila. Kasi gusto nila ipakita na kahit anong galing mo, kahit sado ka na ha, kailangan mo mag-accept ng sado. Ganon yun. Ay, yung ibang tao hindi nila nakuha yan. Kaya nga, para kayong sinumpa. Imperno yung buhay mo. Pero sige lang, sarap naman kaya. Masarap kayo sa impyerno, hindi nyo ba alam masarap sa impyerno? Lahat ng katarantaduhan yung doon. Walang magbabawal sa'yo. Kasi yung taga-bantay din doon, tarantado rin. So, sige, ipagpatuloy nyo lang, dagdagan nyo pa. Paramihan nyo pa at palakihin. Ganun. Pero kung gusto nyo maintindihan yung perfect love, na dinemonstrate, pinakita ni Master Christ, para maging tao ka, kasi hindi ka pa tao kung wala kang perfect love, i-try nyo yung sado. Kasi dahil sa sado, nagiging tao tayo. Ganun yun. So ngayon, kaya nang sinabi ko, marites din to Yung unang kailangan i-master mo muna yung katawan mo. Material body mo, kasi parang vehicle lang yan, sasakyan. Yan yung reason. Bakit? May mga sado na prostitute. Ganon yan. Hindi yan sa katawan nila. Sa level ng realization. Kaya may mga iba dyan na galing sa masasamang buhay, pangit na doon. Hindi sila accepted ng society. Yung lifestyle nila napakahirap. Parang palaka. Ganon yan. Katulad din sa chaos. Ikaw naman pag babae, kapag mahilig ka naman sa coitus, parang hindi ka ma-accept ng iba. Pero hindi yan. Kasi sabi ko, may mga sado na prostitute. So, hindi ka exemption. Babae ka man na lalaki. Si Arjuna nga naging bakla. So, walang exemption. Pwedeng maging sado along the way ng isang tao. Sa blessing din ng isang sado. May chance ka. So ngayon, kung mahal na mahal mo yung mga tao, lahat ng tao sa buhay mo, partner mo, anak mo, i-grab mo yung opportunity. Kasi ang Shabad, yun yung basis ng succession. May spiritual succession. Yung Shabad yung basis ng sweet melody.
Hindi sa melody yan. Yun yung basis. Akala ng iba, yung succession is appointment. Hindi. Yung succession is yung shabad. Once na may shabad ka, at saka yung shabad, nag-mature sa iyo. Qualified ka. May iba dyan, nag-a-act sila sado as guro. Yung hindi nila alam, sinumpa sila ng guro nila mismo din. So, nagpapapil sila ng mga sado o guro. So, mag-ingat kayo. Kasi yung iba dyan, walang blessing ng sado. Oo. Ganun yun. Kasi yung guro mo or sado, siya yung representation ng shabad. Once na hindi nag-operate hindi tama yung ginagawa mo, hindi rin yun forgiving naman siguro, pero kasi kailangan kang hampasin muna sa ulo para maintindihan mo yung pinagagawa mo. Alam mo ganun. So, ngayon, dito tayo. Bakit perfect love? Kasi yung sinasabi natin kasalanan, ang reason doon, walang perfect love. Ganun yan. So, once na mag-appear yung isang shadow, katulad ni Master Christ, kailangan niyang i-distribute yung perfect love para matanggal yung kasalanan. Your sins are forgiven. Napatawad na yung mga kasalanan. Ha? Paano nangyari yun? Para niya na rin sinabi na yung karma mo burado na. Huwag ka nang mag-alala. Mag-umpisa ka ulit. Pinunit ko na yung contract mo, hindi na yung magre-reklamo yung mo. Yung sino yung pumirma doon. Hindi na yung magre-reklamo. Pinunit ko na. Pwede ka na mag-umpisa. Yun yung hindi nakuha ng iba. Kaya nga po, yung masasabi ko lang sa inyo, mga nakikinig ng basic stages na rin natin matanda sa kabata. Handsome pamindak ng mga guys yan. Saka mga ladies. I-encourage nyo yung family members para ma-receive nila yung Shabbat. Kasi kung hindi nila ma-receive yung Shabbat, makasalanan yung buhay nila. Kasi yung perfect love lang yung makabura sa kasalanan ng isang tao. Ganon yun. Ganon yun. Ngayon, kung hindi mo na, yun yung pinakamataas na self-realization. Actually, yun yung point ng self-realization. Ma-realize mo yung totality. Yung total na love. Perfect love. Yung love na baliw, yung ma-realize mo. Ganon yun. So, bakit pwedeng maging sado yung prostitute? Kasi hindi yung tinitingnan sa katawan, hindi yung tinitingnan sa trabaho, tinitingnan yun sa shabad. So, kung prostitute ka, nakikipag-coitus ka dyan na, isang customer, isang araw, 5 customer, isang araw. So, ikaw napakahilig mong mga coitus, 3 beses ang araw ng coitus, paiba-iba ka pa. Hindi yun mag-matter. Kasi grabe yung power ng shabad. Kaya nga dapat sa'yo. Ibigay sa'yo ng sado at saka i-train ka na. Kasi kung hindi ka mabuo. Akala mo dahil hindi na kayo nagkita ng mga ex mo, wala ka ng problema. Hindi. Out of sight, out of mind. Hindi po ganyan mag-operate yung world natin. Once na nagkarelasyon ka sa isang tao na nabasag ka, kailangan mabuo ulit yan. Kaya nga nade-depress yung iba, nagpapakamatay, nagiging kriminal. Hindi mo maintindihan kung ano sila. Kasi basag sila. Punta ka sa therapist, basag din yung therapist na mag-therapy sa'yo.
Punta ka na naman sa isang therapist na naman. Anyway, sige. Mag-meditate ka na lang siguro dyan. Ganon yan. Kaya nga kailangan mo association ng shadow. Ibang klase yung association ng shadow. Kung titingnan natin sa psychology, mataas masyado yung psychology ng shadow. Yung ibang mga psychologists yan, hindi nila alam yung mechanics ng mind nila actually. Ano nangyayari sa mind nila. Pwede silang mag-explain sa iyo in theory. Alam mo yung kwentuhan ka ng isang tao tungkol sa recipe? Kala mo mabubusog ka sa recipe? Mga references mo? Hindi. Demonstration. Kaya nga ang tawag ng iba dyan, referenting. Nurture ulit yung inner child mo. Kasi nga na-trauma yan. Na-victimize. Akala mo may ka-escape ka. Hindi yan yung shadow mo po kasama mo yan. Pag natulog, lalabas yan. Akala mo ka-escape ka. Sige, utuin mo na yung sarili mo para wala ka ng problema. Ganun. Pero kung ikaw matalino ka, i-confront mo siya. Kaya nga dyan yung shadow, para i-assist ka niya, i-confront mo yung shadow mo. Hindi ka makipagsuntukan, pero shadow boxing, shadow fighting tawag yan. Pero iba yung way, mabuo ka ulit. Hindi as a predatory na hayop. Maging hayop ka lang sa ganda. Hayop sa sarap yun. Ay, nako, nakakatuwa sa Facebook talaga. Ganon yun. Ganon yung purpose ng shadow. Kasi mo siya, siya yung alam mo yung natumba ka, na-outbalance ka, siya yung sasalo sa'yo. Kaya kailangan dalawa. Pag naglalakad ka, may pupuntahan ka, dalawa dapat kayo. Ayun sabi sa Proverbs. Kasi pag may nangyari sa'yo, may kasama. Kung ikaw lang mag-isa, nako, ang hirap. Bihira yung mga ganun. Yung mga sado, yung mga prophets. Bihira yung nag-iisa sila. Sa una siguro nag-iisa sila, pero may kasama yan sila later on. Hindi yung nag-iisa. May sadosangga yung satsang. Yun yung kailangan yung tandaan. Mahirap mag-solo flight. Kahit sa anong bagay, mahirap mag-isa. Kahit kakain ka lang, nakakalungkot. Dapat may partner ka. Yun lang yung ko sa inyo. Yung basic stages na rin atin matanda sa kanila. Whether you like it or not, kulang yung buhay mo kung wala kang sado. Bakit? Hindi ka na-nurture ng maayos ng parents. Tandaan mo yan. Lahat ng dumaan sa buhay mo, walang coincidence. Agreement mo yan matagal na. Kung matigas yung ulo mo, baka ipakain sa'yo ni kamatayan yung agreement mo later pag nagkita kayo. Baka masarap yun. Timplahin niya muna. Gawin niyang kape. Painom niya sa'yo. So, ganun yan. Agreement mo yan. Yung sado, siya yung mag-free sa'yo sa agreement. Hindi ka pahihirapan ng sado. Yung shabad na ibibigay niya sa'yo, napakadali. Yung way sa perfect na love, napakadali. Mahirap lang kasi nasanay tayo sa mundo. Kaya nga sabi ni Master Christ, ibigay niyo sa akin yung kabigatan. Kasi madali lang at saka magaan yun sa akin. Lahat ng sado ganun. Pag nagbasa kayo ng sulat ng mga sado, mga lecture siguro, hindi niyo nakuha. Ay, makapal talaga yung ego mo. Pag baka yung nag-explain na sado is very complicated yung pag-explain. Pero ideally, si Master Christ yung model natin, napaka-simple. Para rin si Confucius, napaka-simple. Hindi kanya pahihirapan. Kaya nasabi ko yung natin, audience na idea na is bata.
Kasi kailangan parang bata tayo mag-isip. Hindi batang isip pa, parang bata sa kung mag-isip. Hindi isip bata. Ano ba yun? So, ganun yan. Kasi kung magaling talaga yung pagkaturo sa ng sado, pag in-explain mo sa bata, nakukuha ng bata. So, ganun yan. Hindi yung pag, hindi, sabi mo sa anak mo, wag muna kasi bata ka pa, hindi ka pwede nito. Hindi. Yung teachings ng mga sado, pag sinabi mo yan sa bata, nakukuha ng bata. Ganong kalalim yung mastery nila sa subject matter. Na kahit yung bata, pwede nilang pa magaan masyado. Ganon yung pinagkaiba ng mga guro talaga. At saka yung minsan, narinig lang ng iba na walang guidance ng guro. Okay. So, ganon yan. I-take advantage po natin yung guro. Yung teaching sa mga guro, yung marites nila. Kaya pasalamat tayo kay Marintes. Yung machismis na pupulot natin. At saka mas maganda yung guidance talaga ng guro in person. Pero kung hindi nyo magawa in person, dahil kayo naman napaka-busy tao, alam nyo naman, on the go kayo palagi, isang oras na yung tulog nyo, awawa naman kayo. Wala ka ng time, hindi, wala na yung ganun. Pagtsagaan nyo na lang yung paano sinasabi ng guro. Pero yun lang sinasabi ko sa inyo. Once nakasama yung sado, obserbahan nyo palagi yung takbo ng isipan nyo. Kasi, grabe mag-mirror yung sado. Mararamdaman mo lang yan. Once na naramdaman mo yung pag-mirror ng shadow, lalabas yung shadow mo nun. Yung anima at saka animus. So, kung ikaw, hindi ka maingat, hindi mo pa naman, medyo complicated pa naman nag-explain yung shadow sa'yo, nalilito ka lalo. Nagiging fanatic. Hindi kayong ginawa mo yung isang bagay dahil sa naintindihan mo. Huwag naman kayo masyadong fanatic. Para ka namang si Judas. Zealot, fanatic. Pero ano lang yan, nickname lang yan kay Judas. Hindi naman talaga ganun. So, ganun yan. So, i-substitute natin yung Shurat Shabad sa perfect love. Ibibigay sa'yo ng sad. So, hindi pa nga ako talaga naka-obviously explain, napakahaba na. Basta ito lang isipin nyo, we are not this body. Hindi tayong katawan. Once na may gagawin ka, at saka related sa katawan, magiging maingat ka. Kasi, yung Shabad, nasa puso mo, mamamatay na naman yun. Katabunan na naman siya ng false ego or kayabangan mo. Kaya kung may opportunity ngayon, kailangan bukas palagi yung lotus ng heart niyo. Once na na-receive niyo yung Shabad. Kasi bukas din yung third eye mo. Mag-guide na ngayon ng third eye mo yung heart mo. Yung kadalasan natin walang guidance. Kaya nga nababasag yung heart natin. Sige, may marunong mag-ingat sa heart nyo kasi. Kaya tatanungin kayo ng ano nyo, kamusta yung puso mo? Puso pa rin ba yun ng tao? Saging na yan. Ganun yan. So, I hope so makabenefit kayo sa talk. Kasi, actually, ang mga lessons, hindi naman mahirap, pero kailangan mo lang i-practice. Alam mo yung nag-aaral ka ng magsulat ng alphabet. Ganun. So, araw-araw, i-practice mo yung siyempre mo, makinig ka. Tapos, subukan mong i-practice yung perfect love. So, ibig sabihin, matuto kang mag-forgive. Alam ko, may mga tao kang hindi ma-forgive. Yan yung challenge sa'yo. Hindi yung may easy. Huwag ka namang easy. Paano kayo magpag-progress? Puro easy. Chicken feed yung ginagawa mo.
Parang sports din yan. Kung gusto mo maging champion, huwag kang chicken feed. Yung mga pinaka-challenging, pinaka-na-challenging natin. Yung mga challenging talaga, yung parang nahihirapan kayo yung gawin mo. Kasi mas stretch yung muscle mo. Yun yung hindi nakuha ng iba. Once na natitrain ka sa master game, at saka pumasa ka sa standard ng sado or guro mo, at Sharia Mystic Mentor, kaya mong itakol yung iba. Napakadali po. Kasi may principle kang ginagamit na wala kang concern na hindi pwede ma-address. Na hindi pwedeng alam mo yung para kang naka-ATM machine. Withdraw ka lang ng withdraw. Pero kailangan, alam mo kung paano gamitin ang ATM machine. Baka hindi mo rin kilala yung ATM machine. Okay. Wala ka rin ATM card. Pero ganun lang yan. Huwag po tayong ma-attach masyado sa katawan natin. Ingatan po natin yung katawan natin. Hindi sa para maging materialistic ka. Dahil, baka dahil sa kapabayaan mo, masira yung katawan mo, hindi mo ma-accomplish yung perfection na ni-require ni Master Christ. Yung lahat ng mga guro at Sharia, mga sado, perfection yung ituturo nila sa iyo. Kaya nga, Rasika Bhaktas ang tawag sa kanila. Perfect lovers yan sila. Oo. Magkaiba-iba lang balat, siguro katawan, edad, pero perfect lovers yan sila. Hindi yan sila basta-basta na mga so, yung matuturo niya lang sa'yo, perfect binalag. Wala siyang ibang maituturo sa'yo. Hindi kanya pwedeng maturuan ng mga kung paano lumipad. Hindi. Kung paano sumakay ng space shuttle. Hindi. Hindi kanya matuturuan ng ganyan. Kasi ang iba nga dyan, tag-ayusan ng sapatos, prostitute pa yung iba. Pero ituturo niya sa'yo yung secret ng perfect love. Kasi Rasika Bhaktas ang tawag sa kanila. Yun yung Krishna consciousness or Christ consciousness or God consciousness. Perfect love. Ganun yun. So, Rasika Bhakta ang tawag sa'yo. Perfect lover ka. Natalo pa si Don Juan. Okay. Si Casanova. At sino pa yung isa? Ganun yun. Mag-smile lang sa'yo si Robert Greene. Hindi natin pinapromote si Robert Greene. Mag-smile lang siya sa'yo. Kasi nakuha mo yung essence. Na-extract mo, Kung baga sa tinimpla mo yung libro niya, nakuha mo yung pinaka-idea. Ganon yun. So, sana, nakuha niyo. So, mag-practice muna kayo sa partner niyo. Maging forgiving kayo. Kahit na matigas, gusto mo na iuntog yung ulo niya. Tadyakan sa puwet. Sampalin sa puwet. Learn ka mag-forgive. Kasi doon mag-uumpisa sa partner mo, sa anak mo, sa magulang mo. Palaki ng palaki. Yung circle mo. Maging forgiving ka. Tandaan mo, nagpo-forgive ka, hindi sa gusto mong magpalakpak sila sa'yo na forgiving ka, hindi. Nag-forgive ka kasi gusto mong i-exercise yung perfect na love. Yan lang yung reason. Kasi hindi pwede yung perfect love na hindi ka forgiving. Dapat forgiving ka automatic. Kaya nga gusto mo maramdaman at iparamdam sa isang tao. Yung habol mo is perfect love. Gusto mo rin maramdaman yung perfect love. Once na ganon yung desire ng puso mo, yung sado, kabanggaan kayo niyan sa daan. Ganon yun. Yung seal ng 666 sa forehead mo, tanggalin niya yan. Ganon lang yan. Ang easy-easy, Walang ibang requirements. Walang requirements po. Hindi yung mag-pray ka matagal. Hindi po. Hindi yung magluhod ka dyan, dugo na yung tuhod mo. Hindi po. Hindi yung hindi ka matutulog buong gabi. Hindi po ganyan. As is yung ginagawa mo. Gusto mo makipag-purpose? Sige lang. Do it. Kasi pag andyan na yung sado, guro mag-assist sa'yo, tuturuan ka naman niya yung way.
na kahit prostitute ka o nahilig ka sa mga ganung bagay, kriminal ka, ha? Unti-unting mabuburay. Imaginin mo, maging sado ka na rin. Perfect vessel ka. So, dito muna tayo. Dagdagan na lang natin sa susunod. I hope so may nakuha kayo. At saka simple masyado yung presentation. At sana na-encourage natin yung iba na makinig. Kasi actually, ini-extract ko lang yung Marites. Pero sa susunod, susundin ko na yung guide. Para, alam mo yung magkasunod yung idea. So, thank you sa time nyo. I hope sa may napulot yan. Mga mamsi, beshi, sage, red, atin matandaan sa kabata. At mga handsome tall and dark na mga guys yan. Yung magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Okay, thank you sa time nyo. Hanggang sa susunod. Bye-bye.